Okay, so ngayon i-discuss naman natin is dividends. Ano nga ba ang dividends? Dividends are distribution of earnings or capital to the shareholders in proportion to their shareholdings. So, ang dividends, iyon yung share ng mga shareholders sa kita ng company. Siyempre, as a shareholder, hindi ka naman mag invest sa isang company or sa isang business kung alam mong wala siyang kapalit. Ngayon, kaya sila nag-i-invest, kaya sila bumibili ng shares, kasi may in-expect silang dividends. At kung natatandaan nyo din, yung basic rights ng shareholders, kasama dun yun, yung right to share on the earnings of the company or the corporation. So, karapatan siya, required siyang um, ma-receive ng mga shareholders at required din siyang ibigay ng mga companies. Hindi pwedeng yung mga companies magtatay sila ng business, kita sila ng kita, pero hindi sila nag-distribute ng dividends. Bawal yon. So, dahil ang dividends ay share doon sa kita ng company, kung mapapansin nyo, sa kita, share siya sa kita, bawal, ito nakalagay, dividends can be declared only from retained earnings. If the entity has a deficit, it is illegal to pay dividends, or if the entity declared dividends in excess of the retained earnings balance, the excess is a return of capital and therefore violates the trust fund doctrine. So, dahil nga share siya sa kita ng company, kailangan yung company may kita siya bago siya mag-declare ng dividends. Kapag deficit siya, ano nga ba ulit yung deficit negative? Yung retained earnings, saan panay kalugi. Bawal kang mag-declare ng dividends kasi ang lumalabas nun, parang ang binabalik mo na sa mga shareholders is yung capital na. Kasi wala ka namang, di ba, kung natatandaan nyo, yung portion ng shareholder equity, dalawa siya, yung contributed capital, tsaka yung RE. Kung wala ka namang pera dito sa RE, tapos nagde-declare ka pa ng dividends, edi ano na yung binibigay mo sa mga shareholders? Eto na, yung capital na. Di ba? Bawal yon kasi bina-violate niya yung trust fund doctrine. Kung natatandaan nyo yung trust fund doctrine, yun yung bawal kang magbalik ng capital sa mga shareholders hanggat buhay yung company. So, yun yung tatandaan nyo sa mga dividends. Next, yung mga dividends, syempre, share nga yan sa earnings. Ngayon, yung binibigay ng mga company sa mga shareholders, hindi lang naman pera. Hindi lang naman pera yung pwedeng ibigay nila sa mga shareholders. Pwede din sila magbigay ng property, kaya nga merong property dividends. Pwede din sila magbigay ng bonds. Pwede din sila magbigay ng scrip. Pwede din sila magbigay ng stock, dividends, or bonus issue. So, ito yung mga forms ng dividends na pwedeng ibigay or declare ng company sa mga shareholders. Pero bago nila ibigay yan, syempre, merong mga date na kailangan kayong matandaan para malaman kung sino-sino ba mga shareholders yung bibigyan ng dividends at kung kailan ba tayo dapat mag-recognize ng dividend payable doon sa mga shareholders natin. So, yung tatlong date na kailangan yung tandaan, una is yung date of declaration, date of record, at yung date of payment. So, ganito kasi yan, kapag magde-declare ng dividends yung isang company, una, mag-meeting muna yung mga board of directors. Pag nag-meeting sila, doon nila pag-uusapan kung magkano yung dividends, kung sino-sino yung makakatanggap ng dividends, basta doon mag-meeting sila. Ngayon, kapag nagkasundo na sila at dineclare na nila na bumigay na tayo ng dividends, iyon yung date of declaration. Ngayon, dahil dineclare na nila na magbibigay sila ng dividends, syempre parang doon na mag-a-arise yung liability. Liability to the shareholders. Syempre, nag-declare ka na, sinabi mo na mamimigay ka na ng dividends.
Siyempre magkakautang ka na ngayon sa mga shareholders. Kaya kapag sa date of declaration, dito tayo magre-recognize ng dividend payable. Tapos, question, sino ang mga shareholders na mabibiyayaan ng dividends? Malalaman nyo yun, titingnan nyo yung sa date of record. So kapag sinabi ng BODs, ng mga board of directors na lahat ng shareholders natin as of November 3, sila lang ang makakatanggap ng dividends. Kung sino yung mga owners ng shares as of November 3, sila makaka-receive ng dividends. So sa date of record, wala tayong entry dito. Dito lang muna sa date of declaration. And then last, letter C, date of payment. Ito na kung kailan ibibigay mismo ng company yung dividend sa mga shareholders. So ang entry lang natin, magkakaroon tayo ng entry sa date of declaration at saka sa date of payment. Ay, sample. Ito. The Board of Directors at their meeting on December 21, 2013 declared a dividend of 5 per share, payable March 31 to shareholders of record on January 31, 2014. So, determine natin kung ano yung mga date. Una, date of declaration. Kailan ba sila nag-meeting? December 21, 2013. Doon din nila dineclare yung dividend. So, yun yung date of declaration natin. Date of record, kung sino-sinong shareholders ang makaka-receive. Yun daw, shareholders of record on January 31, 2014. So, kung sino yung mga shareholders na nakalista as of January 31, 2014, sila ang makaka-receive ng dividends. Then last, date of payment, March 31, 2014. So, payable, nakalagay ito, payable March 31, 2014. Mare-receive ng mga shareholders yung cash dividend nila na 5 pesos per share sa March 31, 2014, kaya yun yung date of payment.